Pipiliin niya yung may pirma na. yung pirman talaga. Paano ka ako itong ikukumpara? Sabi ko lang, humingi kayo ang kumuha. At siyempre ang instruction ko, kumuha kayo yung malapit-lapit doon sa mga ganito. Baka nahihirapan kumuha. Maghanap. Hindi, bakit sasabihin ng executive judge na siya ang siya ang pipili? Naku po. Baka hindi lamang yung abogadang may problema rito. Ay, maaari nga. Ako hindi ako nananakot, Nelson. Ako, magmula sa umpisa hanggang ngayon, kung ano yung tuntunin, kung ano yung tama, kung ano yung legal, ilalaban natin yan. Report, sabi niya, na meron pong gumamit ng aking pirma, hindi ko po pirma yun. So, kinasangkapan ng NBI para lang na, pinahirapan pa yung sarili. Sabi ko, hindi po yung pirma ang issue dyan. Gusto ko lang makakuha ng mga kopya ng notaryo sa opisina na yan para ikumpara ko lang. So, meron na po kasi akong isang kopya eh. So pati sa notaryo, linilihis pa rin yung ano? No, yan ang sinasabi ko kung gaano kalawak ang kanilang pamamaraan, kinasangkapan ng lahat. Hindi ako, wala akong tina-charge dito, Nelson. Pero sa nakikita ko, yung aking request na mismong Korte Suprema na grant, humihingi lang ako ng sample. Bakit sasabihin ng executive judge, siya ang merong karapatang magdesisyon kung anong sample ang ibibigay niya sa akin? Anong klaseng katuwiran niya? Siguro napakalinaw naman ang paliwanag. Ano kaya ano yung paliwanag? Maghanap na naman sila, di ba? Ang sinasabi mo nga, hindi titigil yung mga yan. Mukhang lahat na lang halos. Siguro. Ngayon, mapapansin ng mga kababayan natin, ano ba ang motivation nila? Lahat hahanapin. O ako kaya lang bang tinarget? Yung mga kasama ko, hindi. Mukhang kayo lang yata eh. O, din, lalong makikita ngayon. So, ang subject matter nyo lang si Marcoleta. Isang pinalulutang ngayon, di ba kayo nag-file na ng mga SALN, mga senador? Lahat yata kayo nakapag-hain na eh. Ba meron pong lumilitaw na report ngayon, ikinumpara yung SALN ninyo eh sa Statement of Contribution and Expenditures. Yung SOSE. SOSE. Tinignan nila, teka muna, paano nangyari ito? Parang hindi ito katakataka. Parang katakataka ka mo. Parang hindi katakataka. Ang sabi nila, ano kayang klaseng excited ka namang masyado. Ano kayang klaseng mathematics ang ginamit dito? Yan po yung sasagutin natin. Arithmetic lang yun, di ba? Sasagutin ninyo pala, Sen. Hindi ako kasali. Usapan naman natin ngayon, Sen, itong ang daming shares na nito at mukhang viral na. So isang paraan na naman yun, binabanggit natin kanina, na lahat hahanapan ka ng lahat butas. na ng butas. Kasi nga, inisa-isa natin mula kay Gutesa, sa Diskaya, hanggang sa kasalukuyan, may bagong inilalabas yung ipinasa ninyo na SALN at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayong ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Parang nakita ko rin sa social media. Alam mo, ang nangyari, kaya pala masyadong masigasig yung bilyonaryo. Meron silang reporter, siguro ang tawag doon. Ano? Nagte-text sa akin kung pwedeng ma-interview nga, tukol nga sa SALN, ganito, nakita po namin yung SOSE. Gusto ko sana eh. Ang problema, pinilit kong pumunta doon sa hearing namin sa Energy. May hearing. Importante sa akin yun. Pagkatapos, very persistent siya eh. So sir, sabi niya, maski ilang pangungusap lang, kasi po, i-air po namin ito tonight para naman marinig ang panig nyo. So, hindi naman ako makalabas ng ganun kagad, ano? So, hindi ako nakasagot. Yes. Total, maaring siguro matake up naman natin sa araw na ito. Pinili ko na lang na sa araw na ito siguro sagutin na lang natin. Ano? So, paano mangyayari na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Yes, opo. Sa contribution, sabi niya zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung SALN niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Hindi, wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantalang ang ano niya, nasa 52 M. Yes. Di ba? May sinasabi ka kanina, excited. Ano sabi mo kanina?
Ito na. Eto na. 3 points na ito. Laglag na kayo rito. Oo, Pero paano mo nga naman ipapaliwanag yun? Oo. Dokumento yan, Sen. Kaya nga. At ang nagsalita pa nito, parang imbestigahan ng ombudsman ito. Sabi. Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan eh. Kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Aha. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Nanalo, Meron nga ang isa nga akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? opo. Yun naman hindi ko kinakaila na sinabi ko yun. Takantaka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. No? Tinulungan mo siya, baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, may mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pero pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna Okay, ako. sige. Nile-let down ko yung predicate okay. Di ba? Excited ka talaga Excited ako kasi nakapuntos na Okay, ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka Nagtiwala sa iyo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang, halos ganun na sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na, kung tawagin, ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yun ka ako? Contribution to Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Ayaw mong sumagot. Yung pagpapail ng SOSE, Sen. Ano? Kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala.
pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. Aha. So kapag ka naglagay ako doon ng amount, mabubulgar ang identity. Ang tinatanong ko sa iyo, meron bang batas na nagsasabi na sa pilitang i-identify mo sila? Meron? Para sabihin mo kung sino yung... Kaya, hindi nga, merong batas. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam siya eh. Kung meron o wala. Oh, yan, hindi maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil sa kagustuhan nila na manalo ako. Pero Gagastahin ko talaga. hindi ba baka sabihin naman ng COMELEC, parang mali yung ipinal yung SOSE kasi hindi dapat pala, inilagay nyo yan sa contribution. Anong nakalagay sa COMELEC? Sinasabi ba? Doon sa pagsasubmit ng SOSE? Nakalagay nga doon, pag naglagay ako ng contribution, pipirma ako ng acceptance of deed of contribution. Oh, Deed of acceptance of contribution. Kapag ka gumawa ako noon, lahat kayo, mabubulgar kayong lahat. Gagawin ko ba yun sa mga kaibigan ko? Nagmalasakit na nga eh. May utang na loob na nga ako sa kanila eh. Ilalaglag ko pa sila. So, ang ibig sabihin nito, expenditure lang ang parang dineclare nyo doon. Hindi, utang na loob ko sa kanila yun. Oho. Ayaw nilang magpa-identify. So, yung aking magagawa lang. Pero, wala akong ninakaw na pera. Ginasta ko yung binigay nila sa akin. Yung paliwanag, kung hindi nila maintindihan yun, bakit ang dami niyang ginasta samantalang ang kanyang yun nga. net worth, ito lang. Yun po yung paliwanag. Napakasimple. Tama? Ay pa, bakit kinakailangang... Sa iba't ibang mga reasons. Halimbawa, yung asawa niya, masyadong matipid halimbawa. Halimbawa, ikaw ang gagamitin ko. Nelson, ba't di mo man lang sinabi sa akin, nag-contribute ka pala ron. Gusto mo mag-away pa sila? May mga ganong may mga ganong katwiran eh. Kaya iginalang ko lahat ang kapasyahan na yon. Yung kanilang kagustuhan na itago na lang ang kanilang identity. Kaya tinatanong ko, ano nila bagong batas doon? Meron bang batas na kinakailangang pilitin mo sila na ilitaw ang kanilang mga identities? O yan. Siguro napakalinaw naman ang paliwanag. Ano kaya ano yung paliwanag? Maghanap na naman sila, di ba? Ang sinasabi mo, hindi titigil yung mga yan. Mukhang lahat na lang halos. Siguro. Ngayon, mapapansin ng mga kababayan natin. Ano ba ang motivation nila? Lahat hahanapin. O ako kaya lang bang tinarget? Yung mga kasama ko, hindi. Mukhang kayo lang yata eh. O, lalong makikita ngayon. So, ang subject matter nyo lang si Marcoleta. Kaya niya ipaliwanag ito. Ninakaw ba niya? Hindi. Ginasta niya, di ba? Sapagkat yun ang kailangan. At kinakailangan kong pangatawanan din naman yung kanilang kagustuhan na huwag ko na silang ibulgar. Halimbawa, Sen, pagpaliwanagin kayo dito ng COMELEC o ng sino man, ombudsman. Sa anong authority? Siguro, sasabihin ng COMELEC, contribution pala yan. Alam mo ba kung bakit lang kailangan? Kaya nga meron tayong Republic Act 10173. Ito yung Data Privacy Act of 2012. Alam mo, sa tuntunin talaga, ang pagpapalabas ng SALN, merong relasyon doon sa Data Privacy Act. Kukunti na yung panahon natin. Pero kailangan mag-research itong mga detractors natin para naman matuto sila, di ba? Kung ikaw, siguro, halimbawa sa ngayon, nakademanda ako ng, let's say, bribery, malversation, technical or otherwise, di ba? Pwede akong i-require ng ombudsman. Meron ba akong demanda? Wala. Kung yung halimbawa, yung bilyonaryo naman, na kaya pala ako masugid na talagang pinipilit na magpa-interview at ganito, hindi ko naman kaya sapagkat nasa hearing ako, sakop siya nung Section 4D nung batas nito. Ano sinasabi ron? Personal information process for journalistic, literary, or research purposes. Hindi kasali. Ito mga journalist ito eh. Otherwise, lahat ng gagawin nila is fishing expedition. Kagaya nitong ginagawa nila. Hindi naman para
para sa kapakinabangan ng taong bayan. Para siraan lang ang isang tao. Aha. At ngayon, mapapatunayan ninyo, lahat po ay titingnan. Lahat ng anggulo titingnan. Na akala nila, ay, hindi nga po, wala po akong kakayahan. Kaya nga ako tinulungan po ako ng kaibigan ko. Sapagkat alam nila, wala naman akong kakayahan talaga na gumastos ng ganun. Siguro kung mapatunayan po ninyo na itinago ko. Isip-isipin mo, ang daming tumulong sa akin sa kanya-kanyang halagang ibinigay. Pagkatapos, ilalagay ko sa aking SOSE, for example, contribution, 5 billion. Ano sasabihin nila sa akin? Magkakakilala yung iba eh. Boss, magkano bang binigay mo kay ganito? Magkano ba? Kung makukwenta nila eh. Aha. Makukwenta nila. Meron ba ako ninakaw? Wala po. Ginasta ko po sapagkat yun ang gusto nila. May panalo nila ako sapagkat naniniwala po sila sa akin. Yung sa Senate Blue Ribbon Committee, mukhang magre-resume na yata sa November 14, pero ang napapansin ng marami, Sen, ay mukhang iba na yata ang gustong investigahan ng Senate Blue Ribbon eh. Parang kayo na Ba't mismo. mo naman nasabi yun? Parang may CCTV, tapos kayo yung tinitingnan sa CCTV, parang araw-araw yata kayo iniimbestigahan. Baka narinig mo yung interview ni Senator Ping Aha. na nagpakuraw siya ng... Kasi nahanap niya nga si Gutesa kung Ayun nasaan. nga, So opo. nagtanong-tanong yata. Ngayon, hindi malaman kung nasaan. Ano? Ngayon, tinanong siguro, paano nyo mapapasabpina kung hindi nyo alam kung nasaan? Yeah. Basta i-course ko yung sabpina sa opisina ni Senator Marcoleta. Sabi ko naman sa sarili ko, paano niya gagawin yun? Uutusan niya ako? Ibibigay yung subpoena sa iyo para dalhin kay gano'n ba yan? Para utusan niya ako? Ah. Parang hindi na ganito yung yung legal at kung ano yung dapat natuntunin namin sa Senado. Hindi mo pwedeng utusan ang kapwa mo senador. Di ba? Anong dahilan? At anong authority niya? Kailangan nakabase lahat sa tuntunin, sa katwiran, sa batas. Bakit? Ako bang may custody kay Gutesa? Hindi nga. Dinala lang sa Kaya inyo. tatanungin ko siya, bakit mo ginor sa akin ito? Iniinsulto mo ba ako? Kung ayaw niyang makarinig ng ganun, kaya ko lang naman sinasabi, parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo i-court sa akin? Sino ka ba? First of all, asan ang authority? Bakit mo sa akin i-court? Tsaka bakit pa CCTV ka? Sabi, dapat daw hindi ako onion skin. Hindi ako onion skin. Pero tinatanong ko, tama ba yung ginagawa mo? Ba't kinakailangan kunin mo yung CCTV nang dumating si Gutesa sa aking opisina? Kinunampan niyo kung anong oras eh. At kung sino yung sumundo, alam ka naman pasusundo ko yung hindi ko kilalang tao o sunduin mo, merong isang taong nagngangalang ganito, nangako siya na pupunta rito, tingnan mo kung makakarating, kung hindi, wala tayong magagawa. Nagkataon naman, dumating. So dumating daw at dinala sa aking opisina. Kanina pupunta yung tao, hindi ka akong kausap. Nini-expect ba niya na sa kanya pupunta? So tatanungin ko lang sa kanya, is there anything surreptitious or criminal? So ibig ba sabihin, under surveillance ako sa'yo, sino ka ba? Ito yung punto eh. Kaya alam mo, natin sa pinag-uusapan natin, hindi ba tayo iisang layunin natin? Hindi ba tayo magkasangga rito? Ano bang pakay mo? Akala ko ba sinusuri natin, tinitingnan nating mabuti, alang-alang sa kapakinabangan ng ating bansa, na sa laula ng ating bansa. Ang aking pakay, matukoy natin kung sino ang malaking isda. Ba't tayo mo kung tulungan dito? Dati imbes na tulungan mo kung ano pinaggagawa-gawa mo. Di ba? Kung gusto mo makarinig ng ganito sa letra, subukan mo. Hindi ako nag-umpisa nito, ha? Silang nag-uumpisa nito. Kung ano-ano, nag-i-interview siya, o yan, pinalutang niya, i-course niya yung sabpina sa aking opisina. Subukan mo. Yun ang masasabi ko sa'yo. Tapos na tayo. Sen, ito ay, November, ano na ba ngayon? 7. Meron pang dadaan ng mga peche. Baka akala nila, ito, live ito, ha? Kaya nga po eh. Ano ba tayo ngayon, 7? 7 po ngayon. Oo. Titingnan ko lang yung kalendaryo, ha? Kasi may napansin lang ako sa kalendaryo, eh. Kalendaryo. November 7 po ngayon, Friday. Meron pang dadaan ng mga peche. Ito, November 16, November 17,
November 18. Hindi, November 14 naman daw yung sa kanya, di ba? Yung hearing. Maghihiring daw siya November 14, hindi ba? Ayun nga daw. Oh. O anong kinalaman ng 16, 17 at 18. 17, 18? Hindi ko rin alam. Tinatanong ko lang sa inyo, baka ano ba yung November... Ba't mo sa akin tatanungin ako, yung kalendaryo ng Blue Ribbon ang tinitingnan ko. Ako sa bagay. Magkaiba tayo ng kalendaryo. Ang sinasabi ko lang, wala akong kinalamanan sa kalendaryo. Ang ating pinag-uusapan dito, bakit sila gagawa ng isang bagay na wala sa tuntunin? Unang-una, under surveillance ba ako? Ba't kinakailangan tingnan mo yung CCTV? Kung yung bang pagpunta ni Gutesa doon ay kinapalooban ng isang bagay na maaaring labag sa batas o meron akong iniisip na labag sa batas, iniisip ba niya na doon kami magkikita sa opisina ko? Open ako eh. Aha. Ang sa akin ay malinis, open. Kaya wala akong tinatago eh. Di ba? Oho. O gusto niyang marinig pa kung ano yung pinag-usapan namin. Ito yung problema eh. So pag tinanong ko, under surveillance ba ako? Eh, hindi naman, siguro. Di ba't mo ginagawa ito? Eh, gusto ko rin malaman ng mastermind. Di ba? Mukhang taliwas nga po. Taliwas nga eh. So, ibig sabihin nito, lumilitaw, we are not on the same page. Ah. Iba yung layunin mo sa layunin ko. Ako, mula't mula pa hanggang ngayon, tinitindigan ko, isa lang. Aha. Kailangan nating maayos ang problemang ito at isa lamang ang dapat mangyari. Malampasan natin ito at hindi magagawa lamang natin yan kapag natukoy natin kung sino ang pinakamalaking isda. Eh, mukhang pasalungat nga po eh, no? O, di ba? Mukhang pasalungat nga. Mauhuli na eh. Sinira yung balisasa eh, di ba? Oo. At saka parang... Kapampangan yung balisasa, alam mo ba yun? Oo. Parang Mauhuli mo na yung isda eh. bigla nag-time out. O, akala mong yung ano eh, pinatid niya yung... Di ba? At saka walang hearing, katagal-tagal. O, yun pa. Pareho ha, Senate Blue Oo. Ribbon tsaka ICI. O tinangka niya na mag-resign muna. Pagkatapos biglang nawala na. Isipin mo naman yun, pagkatapos ni Gutesa, nag-resign, pagkatapos hindi na tumawag ng meeting. Tigil muna. At pagkatapos sasabihin niya ngayon, kinukuha ko uli. O, teka muna, may maniniwala pa sa inyo. Kagaya ng nangyayarang common practice ngayon. Hindi ang abogadong nandun, maglalagay siya ng sekretarya, isang staff na taga-pirma. Sapagkat ito'y naging industry na ito eh. Common practice. Common practice. Kumikita sila rito eh. 150, 200, hanggang 1,000, depende sa nature ng dokumento. So pati ako ngayon titirahin. Aha. Alam mo kung bakit? May kinasangkapan siguro dyan. O di sabi ko, subukan mo. Para magkaalaman tayo. Kasi parang hindi na-touch yung issue. Kasi ang ginawa nila, kinumpare yung pirma ng abogado dun sa nakapirma sa notaryo. So hindi nga magkatugma dahil hindi nga naman siyang pumipirma eh. Ang hindi Kinalimutan niya. Ayan, yan, oo. Kinalimutan niya na pumunta ako sa kanya. Ayan, bakit nga ba? Anong hinihiling niyo ba doon? Ako, ang pagpunta ko rito sa iyo, Judge, ay hindi ako interesado sa pirma. Sapagkat alam na alam ko, hindi siya nakapirma dyan, but somebody else signed for her. Yan naman po ang kalakaran. Alam niyo po ninyo yan eh. Ang gusto ko lang po, bigyan ninyo ako ng sample Aha. na ninotoryado niyang mga dokumento para sa ganun maikumpara ko. Yun lang po yung pinunta ko rito. Kasi kapag nakakita ko ng dokumento na pareho din ng pagkakano yung kung ano yung notarial details nito, pati yung lugar, Aha. lalong-lalo na yung pirma, Oo. kung sino man yung pumipirma na yon, ay sapat na po sa akin yun eh. Aha. Halimbawa, binigyan niyo ko ng 10 sample. O Jazz, nakita niyo naman, halos pareho. Again. Sa akin, na-establish na, hindi nga pirma, pero somebody is signing for her. Malinaw ito eh. Aha. Sabi niya, hindi po eh, sa Supreme Court po kayo. Hihingi. O di, okay lang. Ngayon, total naman, iniimbestiga, baka ako ganun ang gagawin. Sabi ko, pinakiusap ko na ikumpara. Alam mo ang ginawa? Nag-stick siya doon lamang sa pirma. Eh sinabi ko nang hindi ako interesado sa pirma. Ito, lumitaw ngayon, na natapos niya na raw ang investigasyon. So, sumulat na ako, sabi ko, bigyan mo kami ng kopya. Sabi niya, hindi kita pwedeng bigyan ng kopya because you are not a party to the case. So hindi po kayo kasi ang humihingi. Okay, so hindi raw ako party sa case. Nakalimutan niya
senador ako ng Republika ng Pilipinas at member ako ng Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya sa sulat niya, I furnish a copy to the Blue Ribbon Committee. So inutusan ko staff ko. Pakitingnan mo ka kung nandun na at kumuha ka naman ng kopya. Alam mo, sabi sa Blue Ribbon Committee, wala kaming kopya rito. So sino ba nagsasabi ng totoo dito? Bakit parang inililigaw na naman yung mga tao? Mukhang nabigyan lang yung chairman, Sen. O, di ba? O, ang ginawa ko ganito. Sumulat ako sa Korte Suprema. Ayan na. Bigyan ninyo ako ng, humingi po ako ng kopya, kahit na sample po, kahit na tatlong samples lang sa loob ng isang buwan, magmula nung Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, hanggang Agosto. 3 copies each. Sample. Ng notaryo ni... Naninotaryo nitong, ginrant ng ano. Ganun. Ginrant ng Supreme Court. Sabi, notwithstanding that this case has already been resolved by the blah, 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 that considering that the request is legitimate, your request is granted. O, di ngayon, pinapunta ko ngayon ang aking abogado. 3 sila dahil marami yun eh. Voluminous. Para makatulong na kayo kung ganyan, na kayo na yung humanap. Tumingin. Tulungan nyo na yung clerk of court. At punta naman nung Lunes, pumunta yung mga... Alam mo, sagot. Sabi ng clerk of court, ma'am, hindi po kayo pwedeng kumuha ng sample. Ito yung gano'n, Supreme Court. Opo, pero kasi po, sabi ni Executive Judge. Na naman. Sabi ni Executive Judge, siya ang magdidesisyon kung anong kopyang ibibigay sa amin. So pipiliin niya yung may pirma na yung may pirma na, yung pirman talaga. Paano ka ako itong ikukumpara? Sabi ko lang, humingi kayo ang kumuha. Siyempre ang instruction ko, kumuha kayo yung malapit-lapit doon sa mga ganito. Baka nahihirapan kumuha. Maghanap. Hindi, bakit sasabihin ng executive judge na siya ang magdesisyon, siya ang pipili? Naku po. Baka hindi lamang yung abogadang may problema rito. Ay, maaari nga. Ako hindi ako nananakot, Nelson. Ako, magmula sa umpisa hanggang ngayon, kung ano yung tuntunin, kung ano yung tama, kung ano yung legal, ilalaban natin yan kahit saan tayo makarating. Bakit ganun ang kanyang actuation? Hanggang ngayon, ayaw akong bigyan ng kopya. Dapat hindi ako partido sa kaso. Nako. Sino ang partido sa kaso? Yung Blue Ribbon Committee? Hindi na siya partido eh. Dito, sa sinasabi nyo, Doon sa petition nyo yan eh. yung tungkol sa pirmahan. Ayun nga, Nagpunta daw yung abogada para i-report, merong incident report, sabi niya, na merong pong gumamit ng aking pirma. Hindi ko po pirma yun. So kinasangkapan ng NBI para lang, pinahirapan pa yung sarili. Sabi ko, hindi po yung pirma ang issue dyan. Gusto ko lang makakuha ng mga kopya na ninotaryo sa opisina na yan para ikumpara ko lang. So, Meron na po kasi akong isang kopya eh. So pati sa notaryo, linilihis pa rin yung ano. No, yan ang sinasabi ko kung gaano kalawak ang kanilang pamamaraan, kinasangkapan ng lahat. Hindi ako, wala akong tina-charge dito, Nelson. Pero sa nakikita ko, yung aking request na mismong Korte Suprema na grant, humihingi lang ako ng sample. Bakit sasabihin ng executive judge, siya ang merong karapatang magdesisyon kung anong sample ang ibibigay niya sa akin? Anong klaseng katuwiran niya? O yan isang example. Meron ka pa yata. Hindi po pala yan. Ngayon lang namin nalaman yan. Kaya pinapaalam ko ngayon sa buong Pilipinas. Gusto niyong palakihin natin. Hindi po ako nagpapalaki. Kayo po Simple lang po ang aking request. Pwede po bang maikumpara lang? Pinayagan ako ng Korte Suprema pagkatapos ikaw ngayon ang magiging dahilan para hindi ako, ikaw ang magdesisyon, ikaw ang magdi-decide. Bakit? Sinabi ba ng Korte Suprema, ikaw ang mag-decide? Sinabi ba? Baka alam na niya na mapapahiya siya kapag... ikaw ang nagsabi niyan. At posible, natutuon sinasabi mo. So ba't niya pipiliin? Kasi Sen, may lumabas ng ibang notaryo na ganun talaga ang pirma nung... Kaya nga, ito yung di ba? Di ba? Pinakita nga natin kanina, saan galing yun? Sa... ano pa yung mga ng pagtatakip? Sa Kiesa? Panlilin lang. Nako. Para iligaw ang taong bayan. Ano pa? Meron pang isa, Sen. Yung bang latest Kasi ito'y notaryo, medyo matagal-tagal na. Ang pinakabago, yung sumunod pala dito ay yung pati yung pagiging independent director
ng misis niyo nabanggit, ha? Oo, lahat gagawin eh. Oo, lahat na. Sinasabi, kung sana, kaya natin kinukwento to para lumiwanag sa ating mga mamamayan kung anong pamamaraan ang ginagawa nila. Lahat na ng kaparaanan. Wala namang kinalaman ang asawa ko rito. Ayun nga ho. At na mukhang Independent director yan. Yan ay nasa batas. Katulad ng bangko, halimbawa. Ang mga bangko, katulad ng insurance company, sinasabi ng corporation code, pagka ganito ang nature ng isang industry, banking industry, Opo. kailangan maglagay ka ng independent director. So halimbawa si Diskaya, nag-deposit sa bangko. Ang asawa mo ay independent director. Doon sa bangko na 'yon. Kung mo ba si Diskaya ay kasama dito sa flood control, nag-deposit sa bangko na kung saan director ang asawa mo, kasalanan ng asawa mo. Wala. May connection ng asawa mo ngayon kay Diskaya. Baka pagkagano, pati yung binilhan ng toyo ay samantalang independent director, alam nila ito eh. Walang kinalaman sa pagmimay-ari. Walang kinalaman sa management. Wala siyang connection. Affiliation. Kung relative ka, hindi pwede. Opo. Nang lahat ng may-ari. Ganon ka neutral, ganon ka independent, kaya ang tawag independent director. Pero pati yung pinuntahan. Sa hangarin nila na mabutasan ako. Mukhang... Ganon ang akala nila. Pero ano nangyari? Naintindihan ng taong bayan. Tsaka huminto na sila doon eh. Pero may Madali lang yun, di ba? Madali yung paliwanag. Meron pang bago. Kaya lang, paulit-ulit nila re-recycle. May bago, Sen. Ito yung, siguro sabi nila, sa wakas, naka 3 points din tayo dito. Laglag dito si Senador Marcoleta. Na naman. Pero bago yan, ibitin muna natin kasi meron tayong itatanong sa ating mga kababayan. Kasi nung isang araw po ay... Teka, wala na tayong ano. Ito nga po. Ito po yung itatanong natin eh. Kasi magagalit sila, wala tayong box populi. Ito, naghanda po tayo. Ano yan? Lumitaw na po kasi yung abogado ni Saldico, Sen. Ang sabi nung attorney, ano mang pangalan nun? Rondain. Rui Rondain. Rui. Ay, ang sabi niya, ay hindi ko papayuhan ng aking kliyente, Saldico, na umuwi ng bansa. Kasi unang-una, dalawang klase lang yung 50% daw ng Pilipino ang gusto, pag nakita siya ay isabit siya sa puno. Sasabit lang naman sa puno. Ikaw naman, Pero nakatali yung At ang pangalawa, patiwari ko sa leeg lang. Ang pangalawa, gusto siyang patayin sa anumang kaparaanan. Baka nga naman, totoo naman yun. Sapagkat alam mo itong nangyaring ito, halimbawa, subukan mo halimbawa, umuwi siya at dumaan siya sa Cebu. Ay, naku po. Ha? Baka nga mangyari, kaso wala nang puno yata sa Cebu. Wala nang sasabitan. Sabi naman ng iba, ito hindi naman to sabi ni attorney. Ang sabi ng iba, hindi. Gusto niyang umuwi, ayaw siyang pauwi. Orbot. Ayaw siya orbot. Pareho yan eh. Maaaring totoo din yung isa, totoo din yung pangalawa. Kaya, pagsamahin mo yon, pwede. Di ba? Totoo po yan. Kasi sa kalagayan niya ngayon, unang-una, siya ang pwedeng mag-qualify. Isa sa pinakamabuting state witness. Pwede pa di ba medyo... Bakit siya ang most guilty? Si Saldico? Hindi ba siya? Kunwari ka pa naman. Totoo, Sen. Hindi. Meron pang mas mataas kay Saldico. Huwag mo nga akong intrigahin. Parang hindi ako mapaniwala.